family ka ba dito sa Canada? Gusto mo rin bang makarating dito ng legit, legal at may malinaw na proseso? Baka sila na ang susi sa Canadian dream mo, kaya huwag mong palalampasin ang video na to. Ako nga pala si Marjorie Quintos, isang licensed Canadian immigration consultant dito sa Canada for 15 years and counting. Sa tulong ng Mercan Group of Companies, nakapag-immigrate na kami ng mahigit 50,000 na applicants. At oo, may personal experience din ako sa pagtulong sa sarili kong pamilya at kamag-anak. And we did it all nang walang shortcut, walang palakasan, basta legal at patas ang proseso. Dito sa Canada, maraming immigration options para maging permanent resident. Let's simplify it by breaking it down into 4 classes, which include economic class, family class, refugee and humanitarian class, and business class. Ito ang summary. Economic class is mostly the programs for the working class, like the Federal Skilled Worker Program para sa mga professional, experience at skills, the Federal Skilled Trades Program para sa mga skilled trades, Canadian Experience Class para sa may work experience sa Canada, Provincial Nominee Program, mga nomination ng provinces based sa local needs. Next ay ang Family Class, para ito sa Canadian citizens at permanent residents na gustong sponsoran ang pamilya nila na maging permanent residents sa Canada. Another one is the Refugee and Humanitarian Class para sa may threat sa buhay at pamumuhay sa kanilang bansa, kaya kailangan ng bansang masisilungan like Canada. And finally, the Business Class, para sa mga gustong magtayo at bumili ng negosyo dito sa Canada. So now, gusto mo bang malaman kung paano makapag-immigrate sa Canada through family or relatives? Well, you're in the right place. Ngayong araw, ikukwento ko ang mga programs and tips para makapag-immigrate sa Canada sa tulong ng mga relatives mo dito. Pero wait, did you know na maraming Pilipino ang sumakses sa proseso na ito at marami na rin akong kilalang nakapag-settle dito? Curious ka na ba? Let's turn your Canadian dream into reality, kaya stay tuned and let's go! Okay, so let's start with the basics. Una, pag-usapan natin, ano nga ba ang Family Sponsorship Program? Well, isa ito sa pinaka-popular na paraan para makapag-immigrate dito sa Canada. Did you know na kung ang kamag-anak mo ay isang Canadian citizen o permanent resident, may chance kang makapunta dito sa Canada. Itong program na ito ay para sa mga Canadian citizens at permanent residents na gustong mag-sponsor ng kanilang mga kamag-anak para makapagsimula ng buhay dito sa Canada bilang permanent residents. Sobrang importante nito para sa mga pamilya na magkasama-sama. Sino ba naman yung ayaw nun, di ba? Kung ikaw ay asawa, anak, magulang o lolo't lola, pwede ka nilang sponsoran. First, we're diving into something super important for those of you who are in love and dreaming of starting a life together in Canada. Spousal sponsorship. So, let's get into it. Kung ikaw ay may Canadian citizen o permanent resident na asawa, napaka-exciting ng proseso para makasama siya or kayo sa Canada. Pero syempre, may mga requirements na dapat malaman. Here are some spousal sponsorship requirements. Unang-una, para maging eligible ka sa spousal sponsorship, dapat ay nagpakasal kayo legally. Kailangan mapatunayan na totoo ang relasyon ninyo. Canada also recognizes common law partners and conjugal partners. At syempre, kailangan din ng medical exam at police clearance sa sponsored applicant para ma-ensure na walang health issues at malinis ang record. Kung nasa Canada ka at naghihintay ng PR through spousal sponsorship, you may apply for an open work permit para maka-join ka sa workforce agad, kung gusto mo lang naman mag-work. Next, pag-usapan natin ang isang napaka-special na topic, ang Parents and Grandparents Sponsorship Program. Kung ikaw ay isang magulang o lolo't lola na gustong makasama ang inyong mga anak o apo dito sa Canada, may immigration program para sa'yo. Yes, exciting diba? Pero syempre, may mga requirements at proseso tayong kailangan pag-usapan. Una sa lahat, kailangan i-sponsor ka ng iyong anak o apo. Sila ang main applicants sa sponsorship application. Pangalawa, dapat may sapat na income ang iyong anak o apo para masustain ka habang nandito ka sa Canada. Usually, kailangan nila ng income level para maipakita na kaya nilang suportahan ang pamilya nila at ikaw. At panghuli, huwag kalimutang mag-prepare para sa medical exam at police clearance. Ito ay para sa iyong safety at para sure na wala kang health issues or criminal records. Huwag niyong kalilimutan, this is a big step pero it's definitely worth it. Bukas sara ang intake ng PGP, kaya kung aim ninyo na makasama ang pamilya sa Canada, siguraduhin ready na ang lahat ng requirements at documents before you even submit an application. Teka. Paano pala yan? Close pala ang intake ng Parent and Grandparent PR Sponsorship Program. Well, no worries. May iba pa namang paraan para makasama mo ang iyong pamilya dito sa Canada at ito ay walang iba kundi ang Super Visa.
Ano nga ba itong super visa? Well, ito ay isang special na uri ng visa na nagbibigay ng pagkakataon sa parents and grandparents ng Canadian permanent residents or citizens na makapasok ka sa Canada at manatili dito sa Canada ng hanggang 10 years. Oo, tamang narinig mo, 10 taon. Mahalaga rin malaman na may mga requirements na dapat sundin para makuha mo ang super visa na ito, including medical insurance, na may coverage na hindi bababa ng 100,000 Canadian dollars. At ito dapat magsimula sa Canadian Insurance Company. At hindi lang yan, kailangang patunayan na kayang suportahan ng iyong anak o apo ang iyong life dito sa Canada. Pinapakita ito sa pamamagitan ng kanilang income dito sa Canada. Next is, alam mo bang pwedeng mag-sponsor ang isang Canadian PR or citizen ng menor de edad na kapatid, pamangkin o apo kung sila ay naulila sa parehong magulang o kung hindi nila alam kung nasaan ang mga magulang nila? Imagine this scenario. Perhaps you have a younger sibling, a nephew, niece, or a grandchild who has tragically lost both parents. Or maybe you know of a child who has suddenly found themselves in a situation where they don't know where their parents are. It's a heartbreaking reality that many families face, and it's times like this when a loving relationship can make all the difference between sa mga ganitong pagkakataon. Napaka-importante ng pagmamahal ng isang kamag-anak at bilang isang Canadian PR or citizen, you might have the opportunity to step in and change their world. Sponsorship can provide these orphan minors stability and loving home in Canada, crucial for their growth and development. But wait, before you jump into the application process, you have to discuss about the responsibilities that come with sponsorship. It's not just about filling out forms and sending them off. It requires a genuine commitment to providing for those young individuals, be it emotional support, education, and the nurturing environments of the family that they deserve. Madalas akong tanungin tungkol sa tinatawag na Lonely Canadian Program. Ano nga ba yun? Actually, sa totoo lang, walang program na may official na ganitong pangalan. Pero may mga existing immigration policies na nagbibigay daan para sa mas malawak na family reunification, lalo na sa mga Canadian residents or citizens na truly isolated. Listen up, if you are a Canadian permanent resident o PR na truly isolated, pwede mong sponsoran ng isang kamag-anak kahit na anong edad, basta related by blood or adoption. May conditions dito. Dapat wala ka ng ibang living family member like anak, asawa, magulang, or orphan minors na pwede mong sponsoran through family sponsorship. Ginawa ang mga provisions nito para tulungan ang mga Canadians na tunay na mag-isa. Para kahit sila ay isolated, may chance pa rin silang may makasama na kamag-anak nila sa Canada. Pinapakita nito kung gaano kahalaga sa Canada ang family ties at kung gaano ka-compassionate ang kanilang immigration policies pagdating sa family reunification. Paano naman kung siblings like brother or sister ka? Pwede ba mag-sponsor ang siblings mo na nasa Canada para ikaw ay mag-immigrate? Alam niyo ba, usually hindi pwedeng mag-sponsor ang kapatid for permanent residency sa Canada. Exceptions lang, like super rare. Una, kung ikaw ay orphan sibling, under 18 and married and both parents are deceased, pwede ka nilang sponsoran. Another less common route is yung Lonely Canadian Rule. Pero wag mawala ng pag-asa. First off, let's acknowledge just how important family ties are in immigration process. Having a sibling who is a Canadian citizen or permanent resident can significantly benefit your application. It's not just about staying connected with family. It also provides you with some unique advantages when you're looking to immigrate. Here are some programs where having a sibling in Canada can benefit your intent to immigrate to Canada. First is the Express Entry. One of the most popular pathways to Canadian immigration is the Express Entry system. For those of you who may not know, Express Entry is a points-based system that assesses your eligibility based on multiple factors, including skills, work experience, and education. But here's the good news. If you have a sibling who is a Canadian citizen or permanent resident, you can receive an additional 15 Comprehensive Ranking System points or CRS in your application. These extra points can make a significant difference in your CRS score, enhancing your chances of receiving an invitation to apply for permanent residency. Next up, let's talk about provincial nominee programs or PNPs. Basically, each province in Canada has its own program to address its specific labor market needs, and many of these provide pathways for individuals with family ties in the province. If you have a sibling residing in a specific province na may program for family connections, you may be eligible for nomination under that province's PNP. This means that you could be nominated for permanent residency without going through the express entry routes. It's a great alternative, especially if you find that your skills align with that province
is looking for. So, don't hesitate to explore your options in, for example, Manitoba. Isa sa pinaka-friendly sa mga may kamag-anak. Kahit cousin, tita, tito, pamangkin, okay lang basta willing silang magbigay ng support letter at residente talaga sila sa Manitoba. Next is Saskatchewan. May SRNP point system. Makakakuha ka ng malaking extra points kung may relative ka sa province na yon. Alberta. Sa ilalim ng Alberta Advantage Immigration Program, may mga stream na may family ties options. Important reminder, kahit hindi direct sponsor ang relative mo sa PNP, ang presence nila sa probinsya ay malaking factor sa nomination. Pinapakita nito na may support system ka at may mataas ang chance mong mag-settle successfully. Pro tip, if you have a sibling in Canada, don't waste that chance. Paano naman kung ang kamag-anak mo dito sa Canada ay may negosyo or may posisyon sa isang kumpanya? Baka pwedeng maging employer mo sila para makatulong sa work-based immigration programs. Pero, importante na dapat qualified ka para sa trabaho. Hindi pwedeng basta humingi ng trabaho kung hindi ka naman qualified sa isang posisyon. Kailangan may skills, experience, at edukasyon na swak sa trabaho na ino-offer nila. Kung hindi qualified, mahihirapan ang application mo at baka ma-deny ito. Dapat may legit na need ang employer kahit kamag-anak mo pa sila. Kailangan may totoong pangangailangan ang negosyo o kumpanya sa trabahong ino-offer. Kailangan nilang ipakita sa gobyerno na wala silang makitang Canadian worker or permanent resident na pwedeng magtrabaho sa posisyon na ito. Next is dapat legal at formal ang proseso. Kung may negosyo ang kamag-anak mo, sila ang gagawa ng proseso para sa Labor Market Impact Assessment or LMIA kung kinakailangan. Sa LMIA, pinapakita nila na deserving ka at sa trabaho at hindi nakakasagasa sa trabaho ng mga Canadian workers. Next is maging transparent sa kamag-anak mo, ipaliwanag ng maayos ang qualifications mo at ang kahalagahan ng proseso para maging employer nila. Mas maganda kung pag-usapan ng bukas ang expectation at responsibilidad ng bawat isa. Next is, iwasan mag-shortcut o mameke ng proseso. Importante gawin lahat ng legal steps para maiwasan ang problema sa immigration. Hindi pwedeng pikein ng dokumento o gawin ang proseso para lang makatulong. Maraming nagtatanong kung paano ba talaga humingi ng tulong sa kamag-anak dito sa Canada para makapunta rito. Hindi naman komplikado, pero may mga ilang suggestions lang ako na sana tandaan ninyo para smooth ang proseso at relationship ninyo. Number 1, kapag nanghingi ng tulong mula sa kamag-anak, maging maayos at magalang sa approach mo. Huwag basta-basta humingi ng tulong ng walang pagpapaliwanag. I-explain mo ng maayos bakit gusto mong mag-immigrate at ano ba yung plano mo. Example, Kuya, gusto ko po sanang malaman kung paano ako makakapunta sa Canada at kung pwede niyo po akong tulungan sa proseso. Ganon. Next, maging realistic sa expectation. Hindi lahat ng kamag-anak ay may kakayahang tumulong ng financially or legally. May kanya-kanya silang mga responsibilidad din, kaya huwag mag-expect ka agad ng yes agad, right? Maganda kung may pakita mo na prepared ka na sa requirements at sa proseso. Next, hilingin ang tamang suporta, hindi palaging pera ang kailangan. Pwede silang magbigay ng letter of support, affidavit, o maging co-sponsor. Paliwanag kung ano talaga ang role nila sa application mo. Next is gamitin sa tamang channels kung seryoso ka talaga. Mas okay na humingi ng tulong sa pamamagitan ng formal na paraan like tawag, video call, or kahit email para documented at professional pa rin ang usapan kahit magkamag-anak kayo. Magpakita ng pasensya at pasasalamat. Importante ang pasensya lalo na kung hindi agad-agad nakakapagbigay ng tulong ang mga kamag-anak mo. Always thank them kahit ano pa man ang sagot nila. Ang paghiling ng tulong sa pamilya ay dapat may respeto, klarong communication at realistic na expectations. Sa ganitong paraan, mas madali ang pagtutulungan para maabot ang pangarap na makapunta sa Canada. Hindi lang ang aplikante ang may challenges. Minsan, ang sponsor o kamag-anak sa Canada mismo ang nahihirapan. Narito ang ilang common issues na nararanasan ng mga gustong tumulong sa mga pamilya nila. Issue number 1, financial requirement. Maraming gustong tumulong pero natatakot dahil baka kulang ang kita nila para sponsoran ang kamag-anak. Solution is, hindi lahat ng sponsorship ay nangangailangan ng high income. Halimbawa, sa spousal at dependent child sponsorship, hindi required ang income threshold. Pero sa parents and grandparents sponsorship, kailangan talaga ng minimum income for 3 years. Kaya, mahalagang malaman muna kung anong klase ng sponsorship ang applicable for you.
Issue number 2, natatakot maabuso o iwan ng kamag-anak. May mga sponsors na hesitant dahil baka mawalan ng ugnayan pagdating ng kamag-anak or hindi magtagumpay ang relationship nila. Solution, maiging pag-usapan ng maayos at may malinaw na expectations. Pwede ring humingi ng legal or professional advice bago simulan ang sponsorship. Issue number 3, walang time or hindi alam ang proseso. May mga kamag-anak sa Canada na gustong tumulong pero sobrang busy or hindi alam kung paanong gagawin. Solution, encourage them to consult with a licensed immigration consultant like kami sa Mercan. Handa kaming tumulong. Kami ang bahala sa technical part. Sila lang ang magbibigay ng basic support or documentation. Issue number 4, emotional pressure at family drama. Minsan nagkakaroon ng tampuhan or expectations na hindi realistic. Lalo na kung maraming gustong humingi ng tulong ng sabay-sabay. Solution, magkaroon ng open and respectful communication. Hindi masama ang tumanggi kung hindi kaya. Mas okay na ang malinaw kaysa magkaaberya sa huli. Issue number 5, previous immigration problems or denials. May mga kamag-anak na nahirapang tumulong kasi natatakot na silang ma-involve lalo na kung may past refusal or issue ang aplikante. Solution here is professional assessment is key. Hindi porket na deny noon, denied now forever. Tandaan, ang pagtulong sa pamilya ay napaka-valuable. Pero dapat gawin ito ng may tamang information, sapat na resources, at guided ng legal and ethical ang standards. And that's it for today's video. Don't forget to subscribe sa ating channel para maging updated sa mga susunod na episodes. Marami pa tayong exciting topics na pag-uusapan. Magpa-free evaluation na sa Mercan Group sa www.mercan.com/Canada-Immigration-Express-Entry para simulan ang iyong journey papuntang Canada. Dito titignan namin ang buong profile mo, education, work experience, language skills, at family ties dito sa Canada. Makakatulong ito para malaman mo kung ano ang immigration program ang pinaka-angkop sa'yo at sa pamilya mo. At kung wala pa sa ngayon, we can tell you where you need to improve. Salamat sa panonood, and remember, family is everything and we're here to guide you every step of the way. Hanggang sa muli, keep smiling and stay hopeful and spread the love. This is Marjorie Quintos, Canadian Immigration Consultant, brought to you by Mercan Group of Companies. Bye for now!